Alright, good morning mga ka-farmers. Today's video, papatubig po tayo ng ating palayan, no? So, ito pa lang po yung mula po nung naisabog po, no? Ito pa lang yung una pong papatubig po natin. Yan, tuloy po natin, ano, mga farmers. So, kung bago ka pa lang po sa aking channel, ano, pwede mong click po yung subscribe button and click mo rin yung notification bell para sa susunod po na video po natin, ma-update ka po, no? Sa tungkol po sa farming, first time na mag-farming, ano, gaya ko po. So, today's video, ayan, papatubig tayo and tignan po natin yung mga ugat po ng, ano, ng tatlong variety po ng palay. So, lahat po ng titignan po natin ay sabog tanim po, ano, na tanim. So, itong mga to ay hindi po nagkakalayo po nung pagsabog. Isang Palawan tsaka HL8 ay sabay po sinabog po ito. And yung papakita ko po sa inyo na Pioneer 79 or RC322. So isa rin po titignan po natin yon yung ugat po niya. So mamaya tatalakayin natin kung bakit mahalaga po yung pagtingin po dun sa ugat po ng palay. Kahit po ito ay napaka-importante po, ano, na makita po natin kung gaano po kahaba po yung ugat ng palay. So for the meantime, tignan muna natin itong tanim natin na Palawan saka HL8 na variety. So ito po yung tinaniman po natin ng HL8. Ayan, marami pa akong susugutan po, ano, makita nyo po wala pong laman itong mga to. So yan po yung sinabugan po kasi natin yan, marami pong, ano, tubig. Namahay pong tubig po dito. So, madali lang po yung gawin, ano. So, i-try natin yan na lipat tanim natin yung mga iba. Dun sa makapal, lilipat natin dito. Pero ang gawin po natin ay raip, no? Para makita natin yung pagbabago to nung ililipat tanim natin, yung pagbabago po niya, kung mas marami po yung suhi po ng palay na may lalagay po natin dyan. Ay ano, makikita po dun sa palay kung mas marami po yung suhi niya pag yung ripe ang gagamitin po natin. Ito po sa kabila, yan po, yung tatlo po na to na sinilong, ano, kung po yan, HL8. So, ito po ang variety, HL8. So, makikita nyo, ano, hindi masyado kasi sa ano natin, camera po natin, no? Pero kung i-compare po natin dito sa Palawan, so, ito po yung HL8 po, ano, ayan. Kasi na-observe ko po kanina, nung tinitignan ko, meron pong pagkakaiba dun sa, ano, sa dahon po niya. So, ito po yung Palawan. Ayan. So, sa malayuan po, ano, hindi nyo lang po mapapansin, ano, dahil itong camera natin medyo ito pong, ano, ito pong Palawan, ganyan po yung kulay niya. Medyo manilaw-nilaw, no? Ayan. So, ito po may bilang ng mga to, dalawa na 22 days. So dito po sa hybrid talaga, ibang-iba talaga ang hybrid, ano? Dahil hybrid po ito, mas makapal po yung butil po ng palay pag sinasabog, no? So mas maganda po yung kanyang, ano, mga dahon compare po dito sa Palawan. Naninilaw po yun, no? Pero pares lang po na lagyan ng, ano, yan, fertilizer, yung urea. So ito po ay nalagyan din. So makita dito na napaka-green, ano. Berdeng-berde po yung dahon po ng, ano, hybrid na HL8 compare po dito sa Palawan. Yan po yung pagkaiba po nung, ano, nung kanyang mga dahon na nakikita nyo. Itong, ano, HL8, so may mga, ano, dito, leaf folder, ano, mauod na kumakain po ng, ano, dahon po ng palay. So yun, ito, ayan, pinuputol po niya ito. Yan, ganyan po ang trabaho po ng uod po na ito. So mapapinsala yan, hindi pa na-spray po ng, ano, ng pang insecticide. So ito, kaya ganyan siya. Itong katabi po natin hindi pa nakapagsabog. So magsasabog pa lang po yan. So yung mga ibang buto po ng damo, nandito na naman, oh. Pansin yung mga yan. So nagganyan po yung itsura niya kasi yung tubig nito lumalampas po kahapon. Nung naging tractor po siya. So ngayon, titingnan po natin yung, ano, yung
Ito po yung HL8 po natin. Napaka-berde, no? Yan po yung pagkaiba po na nila sa Palawan. So, try natin tignan ito. Isayin natin, no? So, ito yung HL8. Yan, ito na yung ugat. Titignan natin. Ganyan po karaba na yung ugat nyo niya. Ito po ay 22 days. Yan. Ganyan na po kahaba, no? Medyo mahaba-haba na. Dahil nalagyan na natin yung paunang abono po niya. So, tingnan na natin yung Palawan. So, dito lang po yung Palawan. Yun. So, kukuha tayo ng isang ano para makita natin yung pagkaiba. Yun. Ayan, no? So, yan. So, kung i-compare po natin sa dalawa, mamaya po natin titignan yung 79 po, ano? Dahil nasa ibang ano po yun. Nauna pong naitanim po yun. So, tingnan nyo po, oh. Ayan po, may papa siya. Ayan, oh. So, ito po yung Palawan. Ito rin po yung HL8. So, makita nyo po, kapag hybrid, ayan, mahaba na po ang kanyang ano, ang ugat po ng hybrid. Mas mahaba po compare po dito sa Palawan. So, ito, consider naman po kasi ito na inbreed. Yan. Pero, pang ano siya kasi, pang tawag dito, considered na upland rice ito. Malalaki rin ito eh. So, ayan po yung pagkaiba po niya. So, magkaiba po talaga, ano. So, papakita lang po natin kung ano yung mas mabilis na mag-ano talaga, yung hybrid. Dahil tignan nyo, mahaba ng kanyang ang ugat. And then, itong magiging ano niya, suhi niya, mayroon na rin siyang tawag dito, suhi na lumalabas, mas malaki pa compare dito sa Palawan. Maliit pa lang, palabas pa lang yung ano niya. Ay, wala pa yata. Meron na ito, maliit lang. So, ganyan po, no, yung observation po natin dito sa variety po na dalawa na po na ito. So, yung 79 po kasi nauna na yon, mas mahaba na yon yung kanyang ugat. So, mamaya titignan po natin, no. So, yan po yung compare po sa dalawa po na tinanim po natin. Parehas po na ano to, na sabog tanim. So, babalik na natin, ano, lipat tanim natin to, mas maganda. Mas maganda kasi pag ripe. So, ito naman po yung HL8. Yan, balik natin para lalaki. Dito natin lagay. Yan. Sug natin yan. So, yan po yung dalawa pong variety. Meron po tayong kinuha dito sa ano, sa gitna no po nung itong ano, sinabog tanim po natin. Dito ko po siya kinuha. Diyan sa bandar yan, yung makapal po na yan. Ito po ay HL8. So, ang gagawin po natin dito ay ililipat tanim ko dito siya ng ripe kasi ito wala masyadong ano wala masyadong tumubo dito. So, i-observe natin to dating ng araw na kung anong mas maganda na ano. Although alam na natin kasi nung nakaraan na ginano natin to, ito yung lalabas na mas maraming suhi. Ano? Itong ganitong style, yung lipat tanim na tawag namin sa Ilocano ay raip. So, pag lipat tanim talaga, mas sigurado ka sa pagtatanim mo, no? Mas maganda po yung suhi, mas mahaba po yung mga ugat. Nandun na lahat, no? Kapag nalaganan po natin ng tama, naibigay po yung gusto po niya. So, mapapansin nyo na ito na malalaki na rin siya. Kaya lipat natin dyan. And then, yung susunod na gagawin natin sa pagsusugot ay yung may tatlong kamay po na ganoon para siyang tinidor. Yung gagawin natin paglipat tanim na sa dito rin sa part po nito. Pero, tingnan natin yung pagkakaiba nitong ganito tsaka yung ganun po na gagawin ko, no? Sa bawat
Ayun. So ito po yung nilipat natin, mga ano to, tinansya ko na lang mga 6 cm po yung layo ng bawat isa, no? Ito lipat po, tanim po natin. So darating pong araw, titingnan po natin kung mas marami pong suhi na lalabas itong lipat tanim po na ito. Ayan. Ayan po, nagiging po natin dito sa gilid, tigisa. So bakit nga ba po mahalaga po yung ugat po ng palay sa lahat po ng variety, hybrid man o hybrid? So napakahalaga po yan dahil dyan po nag-uumpisa yung paglaki po ng palay sa ugat. So kung mas marami po siyang ugat at napapakain po natin ng tama, sakto lang, maganda po yung ilalabas po niyang suhi. Yeah. So pag mas maganda yung lalabas niyang suhi niya, and then maganda po yung paglagay po natin ng fertilizer, may patubig siya, may kinakain siyang fertilizer, is lalabas po ang kanyang magandang suhi. So pag lumabas po ang kanyang magandang suhi, asahan mo yan na every suhi po ng palay na maganda po ay lalabas din po dyan ang maganda pong palay po na magiging kalaunan ay magiging bigas. So ganyan po kaimportante ang ugat po ng palay kapag ito po ay ganitong stage pa, pinapalaki pa lang po natin. So mamaya po ay titignan po natin yung pH 79 po doon na sabog tanim din po yon. Nauna lang po sa akin ng ano yon, ng 5 days kay Papa. So it's more than ano na yon, mag-isang buwan po na yung tinanim po yon. So yun po kasi ay December 17, ako po ay December 22 na nagtanim. So malayo po yung agwat po nila, pero try natin tignan mamaya sa dulo po ng video po na ito. So itong sinishare po natin dito ay experience po lang po natin ng ito pang-anim ka na cropping ko po na ito dito sa bukid ko dito, na diesel po ang gamit sa pagpapatubig. Iba rin po sa irrigated po na tinatariman po natin ng palay din na sabog tanim. So ito po yung mga experience ko lang po dito habang nasa field po tayo, naisishare po natin yung mga kunting kaalaman po ano. So ako naman po ay welcome po sa mga bagong teknolohiya ng pagpaparming po ano. Maski rice man o vegetable farming yan. Kasi yung family ko ay galing po dyan sa pagpaparm. And ang mayroon po sa amin ay yung fish, vegetable, and itong rice farming. So yan po. So livestock, kunting livestock po namin, no. So yan po kasi mano ko dito baka mabas na naman po tayo sa mga ano, sa mga gusto pong mag-share po ng idea, gaya ng mga may nabasa po kong message po dun sa bago lang po ano, sa aking YouTube channel. Ang ganda po ng mga binahagi po niya. So ito po ay may magaling po talaga sa theory tsaka sa application. So nakikita po natin doon. So sa mga kapares kong farmers na nag-uumpisa pa lang na mag-farm, ay manood lang po tayo ng mga video po na nakaka-inspire po sa atin. You know, kasi tayo ay nasa field. So field na tayo kagad. So wala akong pinag-umpisan na theory dito na pinag-aralan. Basta nasa field, doon ko matutunan lahat po ng lumalabas po sa tinuturo ko po, no? Mga konting kalaman po, no? So na-adapt ko po yung mga iba, natutunan ko rin po dito sa pagpa-farming. So ayan, hanggang dito na po yung vlog po natin. Maraming salamat sa lahat po ng subscriber po natin. At ayan, Happy New Year po lahat. And ingat po kayo sa inyong mga pagpa-farm, no? And God bless. And maraming salamat. Hanggang sa muli po. Ano? Don't forget to subscribe and click the notification bell for sa ating mga susunod na video. Hanggang dito na po. Maraming salamat. Bye-bye. So ito po yung ano, wala pang isang buwan ano. Ito PHB 79. So ito na po yung ano, try lang po natin tignan. Ayan.
tayo ng isang ano. Ayan, ganyan na po siya kahabaw. So, haba na po talaga. Ito po ay nabuno na. Nalagyan na rin ito ng foliar yata to kasi kakabilis po niya. Napaka-green po yung mga tawon po niya. So, ganyan na po kahaba ito. Ayan, mas mahaba po yung sa ano, ito kaysa dun sa atin kasi hanggang dito lang po. Dun sa atin. Ito eh mahaba na. Tapos makapal pa yung kanyang ano, ugat. So, yan. Tanin natin ulit para ano. Ganyan na po yung ugat niya kasi nga puno na to. So, makita nyo naman po yan, no? Napaka-green. Ito po hybrid po, ano. Hindi na rin po nagkakalay sa HL8 na ito na tanim po nito. Dalawa po kasi itong hybrid po nito. So, ayan.